May binibaby ang ERC. Yan ang sinabi ng isang senador kaugnay ng naganap na malawakang brownout sa Western Visayas. Nagkaisa naman ng mga lokal na opisyal sa Panay Island na dapat may managot sa krisis. Ang tugon ng komisyon sa pagtutok ni Mark Salazar. Di birong sakit ng ulo ang dinanas ng mga taga Panay Island sa 4 na araw na brownout dulot ng pagbagsak ng kanilang electricity grid nitong unang linggo ng Enero. May mga natulog na sa labas ng bahay at mga negosyong hindi nakapag-operate, pati mga eskwelahan. Kaya sa pagharap ng mga lokal na opisyal ng Panay Island sa pagdinig ng Senado, giit nila meron dapat managot sa nangyari. For the first time, you have to sleep in plazas or barangay gyms or the esplanade because of prolonged brownouts, turning houses into hot ovens. Classes and work were suspended for 4 days. City Hall services were interrupted and local businesses were greatly affected. Our local economy has suffered an estimated 500 million losses a day or 2 billion in 4 days. We do not deserve this. No one deserves this. Find someone who is guilty and hold them accountable and let them pay. Thank you, Your Honors. Thank you, Mr. Chair. That's exactly what we're doing right now to find who is accountable. Mauulit ang problema, sabi ng mga gobernador ng Iloilo at Guimaras hanggat hindi sinusolusyonan ang matagal na nilang sinasabi. The completion of vital infrastructure like Phase 3 of the Cebu-Negros Panay backbone and other ancillary civil structures to strengthen the grid. Otherwise, the blackout can happen again. So this is not new, this is recurrent, and this may be persistent. And I think it is high time that we have to resolve this as much as possible, as soon as possible. Dahil magkakaharap ang lahat sa Senate Committee on Energy hearing, umikot ang pagtatanong sa sino ang may sala. Ang Energy Regulatory Commission at National Transmission Corporation o TRANSCO itinuturo ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. The system operator did not issue any what we call significant incident notice regarding this tripping. According to the grid code, the SO is responsible for ensuring that the grid voltage is maintained within the normal limits. For the first incident, wala po kaming nakitang report na sinabit po nila. So naging pabaya sila dito? Kasi po siguro po, they were flowing from the appreciation that it wasn't a significant incident. Yun po yung... Kasi nga po stable daw. Sa kanilang depensa, sinabi naman ng NGCP na nung mag-power trip kasi ang unang planta ng 12:06 noong January 2, stable pa ang supply sa Panay Grid. After the tripping of PEDC, the system remains stable. Normal po yung system, stable siya. Voltages, frequency are within limits, normal limits. Noong nag-trip yung Unit 1, dapat nataranta na sila, nagpanik na sila. Di ba? Eh hindi, para sa kanila, normal lang daw at stable. Ewan ko kung stable pa rin pag-iisip ninyo. Sabi pa ng NGCP, nung mag-trip pa ang 5 planta noong 3:10 p.m., nagtuloy-tuloy na ang pagbagsak ng buong power system at doon sila nag-report. Hindi naman daw nila sagutin ang pag-trip ng mga power plant. Yung maintenance, it's their responsibility to maintain their units. Hindi po sa NGCP. Hindi po namin mapipredict kung anong magiging plantang magtitrip. Binalingan din ni Senator Raffy Tulfo ang ERC sa anyay malamyang pag-handle sa problemang ito. Parang takot pa kayo dito sa NGCP. O di sabihin yung diretso. Mali po yung NGCP, mali yung pinagsabi nila, hindi tama po yan. That's not acceptable. Parang binibaby-baby nyo pa ito. Hindi po sa takot po kami sa NGCP. Takot po kami na ma-challenge
yung aming ongoing investigation. Kung matutumbok ang may sala, may multang 50 million pesos sa ilalim ng regulasyon. Barya ito, sabi ni Senador Sherwin Gatchalian. Dapat daw 3 billion pesos gaya ng perang nawala sa ekonomiya ng Panay. Pero para kay Senador Tulfo, tanggalan na lang daw ng prangkisa ang NGCP. Nananalig kami na sa isang body katulad ng Senado na dapat ito yung maging last bastion of truth. Kaya nga in aid of investigation siya. So siguro baka lang kailangan lang namin mabigyan ng konting panahon para makapagpaliwanag. Bukas magkakaroon din ng pagdinig ang Kamara ukol sa Panay Island brownout. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.